It is my pleasure to welcome you here at Anihan. Thank you very much, Yan. Chef. Thank you. Ay, ang kangkong! Diyan namin sinesource ang kangkong namin sa restaurant. Ang gaganda nitong mga to. Na mga display mo. And this is less than 1,000 pesos, ha? Itong patang to. Nako, feeling ko next week, nandito na naman ako. Food is our history written in edible script. Oo. Yung nag-construct nito are from Mountain Province. So even yung mga kahoy na ginamit dito... From the Mountain Province. Ganito yung magandang ginagawa eh. Kasi if you have attractions like this, sa ganitong setting, para bang maiengganyo yung mga locals na bumisita sa ibang regions in the Philippines. Yan yung charm ng lugar na ito. You would see random picturesque scenes like that. Hindi orchestrated. Oh, hindi choreographed yan ha. Walang This is very beautiful. Sobrang ganda. Parang the last time na nakakita ako ng scenery as beautiful as this was in Bali. Good morning! Nandito tayo sa napakagandang bayan ng Magdalena, Laguna. Kasi po, merong isang farm-to-table restaurant na nandito na matagal ko na pong gustong subukan. But before we go there, halika, pumasok muna tayo sa simbahan and give thanksgiving. Ayan na, we are here at Anihan Sustainable Gastronomy. And hello, Chef! Namitas na ako ng deal! Hello po! Good morning! Thank you very much, Chef! It is my honor, Chef RV. Tagal ka na namin kinukuha sa farm to table. But Hindi magkaayos ang schedule! The one and only Chef J.R. Royal. it is my pleasure to welcome you here at Anihan. Thank you very much, Yan. Chef. Thank you. Sobrang excited ako kasi alam ko mag-enjoy ka dito. Yes, alam ko din, Chef. Kasi, you know, 2 weeks ago, I was browsing on IG. So, nakita ko anong to, nung makita ko, wow, ito yung kay Chef J.R. Royal. Kaya, minessage agad kita and salamat, Chef, at pinaunlakan mo kami. Sabi ko naman, it will always be a pleasure for us to welcome you guys to let you experience Philippine hospitality. Yes, yes, yes. And hindi lang yung anihan ang pinagmamalaki dito, Of Chef, course. no? So, iikot muna tayo. Sige, Chef, iikot mo po kami. Yan. Siyempre, Ang ito ganda. Ito yung restaurant natin, Yes. pero let's save that para sa For mamaya. later. Oo. Kasi ngayon, nagmi-miss and plus pa ang team. Yes po. Diba? Pero ito makikita natin right across yung entryway natin sa restaurant. We have here a pocket garden. Ito. Actually, nung na-acquire itong property, by the way, this entire farm is owned and operated by Rise Against Hunger. Rise Against Hunger. Yes, they are a non-profit organization na ang ginagawa nila is nagpapakain sila ng mga indigent groups, lalong-lalo na yung sa mga kabataan. Oh, wow. So their really mission is to fight hunger, especially here in the Philippines. And nung na-acquire nila yung property na to,
Itong Good Food Farm pa lang to, wala pa yung anihan, kasama na siya. Nandito na yan. Yes. So Oh, parang, nice. in a way, in like paying respect dun sa mga nauna sa atin dito sa property, ni-retain natin ang ating Serena Diwata or parang fountain natin na yun. Okay, and it's beautiful, ano? It must bring good luck or whatever kasi nakaharap siya dito sa restaurant. Exactly, true. Yan. So ito yung garden namin where we actually propagate, grow some of the produce na talagang siniserve namin sa restaurant. So talagang farm to table. Yun yung concept. Siguro more of taking things down, making it more simple, lalong-lalo sa industriya natin, chef, di ba? Kainam ng isang tumbling mo lang, literal makukuha mo na yung kailangan mong ingredients. At least some. Some, no? Hindi lahat talaga. Pero many of the ingredients din na ginagamit mo are locally sourced. Dito within Laguna. Within Laguna, mamaya papakita ko sa iyo yung mga offerings natin sa restaurant. But mainly, artisans like Magdalena Dairy. Tapos palengke talaga kami nagsusource. We have suppliers na yun talaga yung hanap buhay nila. Aha. Yan. Nice. And ano nga ito? Lotus ba to, chef? Ito yung ating benok. Benok. Pero ito naman yung pinagmamalaki din natin sa isa. And Yung ating, alin siya? this is something abundant here in Yung mga Magdalena. pako. Yes. Oo, fern. So makakain natin yan. Ma-order yan for lunch. Definitely. Mamaya. Yes. Diba? And may spa din, chef. Ha? Yes. Nakita ko may spa. Yun nga. So, the Good Food Farm, may accommodation na din. So actually, mas nauna, chef, yung accommodation side nito. Parang letting other people experience yung farm life. Going back to the simpler ways of life na, alam mo yun, lahat ng kailangan mo, lahat ng gusto mo, especially nature, nasa paligid mo lang. At saka, ang maganda kasi din dito is yung touch of, kahit may mga konkreto tayo dito, they made sure na nakayakap pa rin siya sa nature. Diba? It's very refreshing. Salamat. Yun yung term very refreshing. And it's only, kami ang biyahe namin without traffic is less than 2 hours. Yun yung kwan. Pag mapapaaga pa yan, pag mas maganda pa yung oras siguro na pag-alis. Kung umalis ako mga 5:30. Ay, wala pa. Isang oras lang siguro. Most likely. Oo. And look at the bamboo, oh. Yung positioning niya, bababa ka dito sa hagdan. And ito na yung swimming pool. And merong batis. Pero yung swimming pool dito mukhang natural water ba? Ewan ko, correct me if I'm wrong, ha? I mean, dito po mismo yan. May sarili tayong source ng water dito Ng sa water. pool. Kasi kita mo sa kulay ng tubig eh. 'Di ba parang ang sarap tumalon, sayang chef, hindi ako nakapagdala ng pang-swimming. Pero chef, ikaw originally is from the mountain province. Yes. My mom is from Barlig Mountain Province. Barlig. Yes. Tapos yung daddy ko naman ay galing ng Karamoan. Not your usual mergence of ethnicity or ng origins, kumbaga. Yung niluto mo chef na dish, so you combined two specialties of two regions Yes. here in the Philippines. Yun yung winning dish mo, tama ba? Nakachamba tayo ng bonggang-bongga doon, chef. Ichamba yun. Kasi ang nangyari doon, the story behind the iconic dish, at least for me, was nung pa-finals na ng Master Chef, napapansin ko talaga literal parang medyo pa-modern, pa-western yung takbo ng mga kalaban ko, katunggali ko. So what I did, while we were on break, parang doon ako nag-isip ng ano ba yung gusto kong iserve. Sakto, nasa Barlig Mountain Province kami noon for a family occasion. Barlig is saan sa mountain province? Part ito ng, well, nasa Mountain Province, isa ito doon sa mga bayan ng Mountain Province, na bumubuo sa Mountain Province. It's right after Bontoc. Bontoc. Tapos, may lagi kong sinasabi dyan is, if you're from Bontoc, pag dumire-diretso ka, pa left side is Barlig, pa kanan is the Sagada. Okay, kasi ang Sagada yung mas familiar sa pandinig. Banawe ba? Banawe? I think it's Banawe. Yung pakanan is the Banawe side. Okay. Yun.
So, yun yung parang nagbigay sa akin ng eureka moment. Nang teka lang, I've been eating pinikpikan all my life. Pinikpikan, yeah. Yes. Sabi ko, ba't hindi na lang ito yung iserve ko? And then, naisip ko naman, parang nire-represent lang nito si Mami lang ah. Oo. Baka magtampo si Daddy. Oo, yes. Si Airpods, di ba? Oo. Kaya parang nilagyan ko lang siya ng touch of, ano bang mas masarap na combination from the Bicol region? Parang hello, spice, at saka gata. Gata. So, literal, the bigorot dish is ginataang pinikpikan. Okay. So yun yung parang naging ending niya. And then, yeah, fortunate enough na nagustuhan ng ating mga hurado. At naging isa siguro sa mga signature dishes ko na rin. Which weird enough, hindi ko siya ganun kadalas gawin. Gawin. Yes. So you're not serving it here in your restaurant? yet. Not yet. Not yet, yes. Baka pag-isipan natin Ah, sa mga oo. future nating mga projects pa siguro. Yes. May mga manok. Yes, oo. Ang May laki mga- ng manok. May mga silkies tayo dyan. Silky chicken. Mm-mm. Do you slaughter them and Ay. no, just for ano lang talaga? Yes, we have a specific area na kung saan kami papalaki ng mga pato at saka mga manok. This is very beautiful. Sobrang ganda. Yun yung term, chef, sorry, baka sabihin napaka-OA, pero sobrang ganda. Thank you, chef. Parang the last time na nakakita ako ng scenery as beautiful as this was in Bali. Parang bihira ka nang makakakita ng ganito. Alam mo yung unobstructed, yung all you see around you is nature. Kasi usually, di ba, magpapagawa ka ng ganitong kagandang accommodation or structure. Tapos, makikita mo may bubong na nandun sa kabilang side. Gets. Or may Totoo naman. nagtayo ng 3-story building. Parang ganun. Mga eyesore. Eyesore. Parang ganun. Oo. Pero ito, ang ganda. Pero ang pinaka-inspiration nito, according to Sir Jomar, is representing Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos yung kulay natin sa mga taas, although nag-fade na siya ng kaunti, of course, because of weather exposure, yan yung mga kulay ng Vintas in the south. May isa pa tayong ipapakita sa inyo na ilo-launch natin, or by the time siguro na ma-air natin to, Na-i-launch na, yung di ating ba? Igorot Village naman. Uy, gusto natin yun. Yan. Gusto natin yan. Kasi ito para ka ding nagpunta sa mountain province eh. Yes. Hindi yun yung magawa kong basihan because I've been to Banawe but that was 20 years ago. Chef, yun diba? ba is pag-aari din ng The Good Food Farm yung mga saging na yon? I mean, yan yung charm ng lugar na ito. You would see random picturesque scenes like that. Ayan no. 'Di ba na nung bata pa lang kami, doon lang namin yan natatandaan. Parang in a way, nape-preserve yung kwento ng lugar. Hindi po sa akin yan, mga locals po yan. Mga locals yan. Yes. And hindi yan hindi orchestrated. hindi choreographed yan ha. Walang kwan yan. Akalain nyo pinadaan ni chef dyan. Hindi. Nagugulat din si chef kasi habang nag-i-interview ako, lakad ako ng lakad. Chef, ganun po talaga ako. Kasi I want to feel the scene. No worries. Ang ganda talaga. Ang ganda lang ng pasok niya, no? Oo. On cue. Oo. And speaking of, yan yung gusto kong itanong chef. Some of our viewers, chef, may not be familiar yet about sustainable gastronomy. Kasi alam mo, ang first cookbook ko po, my very first cookbook that I published 2 decades ago, ang title niya is Gastronomy and I. So sabi ng ibang mga readers, maybe kaya hindi siya masyadong nag-click because of the term. Yung iba kasi hindi pa sila familiar. Yes. Can you explain to them, chef, ano ang ibig sabihin ng sustainable gastronomy? First, chef, agree ako doon. If you look at the, siguro psychology ng readers, anything that has organic, anything that has gastronomy, anything that has sustainable sa iyong brand, medyo intimidating. Oo, yes. So, ginawa natin, since intimidating si sustainable as a word, and si gastronomy, pinagsama na natin. Okay. In short, kasi yan, chef, simple lang. Going back to old ways. Old ways in a way na, kung natatandaan natin,
nung unang panahon, sabihin na natin nung panahon na lang namin, na ang pagkain is more about community. Yeah. Bibili ka ng pagkain sa kapitbahay mong may maliit na farm, Oo. o dadaan dyan, kunyari yung kapitbahay nyo na, sa Sabado may katay kaming baboy. Yung ganong connection natin with food, na bawat purchase natin, bawat pag-grow natin ng kung ano man yung napapanahon, is in support of the community. Yeah. You provide jobs to the locals. yes, exactly. You source your ingredients from the locals. Circular economy ang tawag umiikot. natin. Yes. Ang sabi nga nila, kapag gumawa ka daw ng food map, Oo. let's say umorder ka ng, narinig ko meron kayong yung white bibingka. Yes, meron kaming version ng, kasi nga one of the products talaga ng Magdalena is kesong puti puti. and buffalo's milk talaga. So gumawa lang tayo, which I'm very excited na ipatikim sa'yo later Yes, on. I mean, excited din akong simple lang tikman. naman, bibingkang puti. Oo. So, yung bibingkang puti, pag ginawan mo ng food map, saan nang galing tong bibingkang puti? Hindi ka daw dapat malilito. Yes. It has to be na parang mga 3 lang or 4 yung pinanggalingan so that you can consider as sustainable. Tama. Oo, yung sinuportahan mo lang yung mga nasa paligid mo. And we are proud to say na yung ingredients, yung pinakamalayo na siguro na nanggaling sa labas is the asukal. The asukal. Like yung gluten, yung galapong natin is from around the area kasi may mga nagtatanim pa rin ng palay dito eh. Wow. Tapos yung gatas is sa Magdalena. From the Magdalena Dairy. Yes, chef. Wow. Sample na lang kung isa sa mga things that we are really proud of sharing with our customers. Like yung pakalat-kalat na kangkong na yan, Ay, ang kangkong! dyan namin sinusource ang kangkong namin sa restaurant. Oh, wow! Yes. Alam mo, may kasabihan tayong pag hindi ka nagtrabaho ng maayos, baka pulutin ka sa kangkungan. Kung sa ganyang kangkungan ako pupulutin, okay lang. Tignan nyo, oh. And itong batis na to, the water comes from Mount Banahaw. Yan ang ating Mount Banahaw na nagtatago ngayon. Nagtatago lang, nahihiya po siya ngayon. Just like with any other, siguro, mga attraction, like si Mayon, di ba? Laging sinasabi, madamot daw kasi laging may ulap. Ganyan din si Banahaw, bihirang-bihira magpakita. So ang gusto ni Banahaw kasi ngayon, pinagbibigyan niya etong mga nasa baba. I-appreciate daw natin yung ganda ng nasa paligid natin ngayon. I think ang isa pa sa charm ng Good Food Farm and Andat ng Anihan is yung pagkakalayo niya sa syudad. Yeah. I think yun yung one of the things na sobrang, ako syempre taga-Imus ako ngayon eh. So it's a 4-hour drive, 3 to 4-hour drive from where I'm living now. Pero what I'm always looking forward to is yung, well, cliche man siya pakinggan, yung peace. Yes, that's true. Yung disconnect mo sa modern world, yun yung ako personally talagang inaabangan ko sa kanya palagi. And chef, that is luxury. Oo nga eh, no? Weird. Before, kapag nakatira ka sa mga ganitong liblib na lugar, ang term nila, ba't hindi ka lumipat sa syudad? Yes. Ngayon, pag nasa syudad ka and you wanted to go to places like this, it's considered luxury. And it's a sad reflection of where some of the aspects of our society is heading to. Diba? Kasi the fact na may yearning ang mga taga-syudad to parang just leave everything behind or have some sort of an escape is, yun nga, anong nangyayari? Bakit kailangan nating tumakas sa mundo na yon? Well, but if you do decide, andito ang Good Food Farm. Dito kayo pumunta, ang ganda talaga. Ang ganda, and meron pa nitong Bonfire area. bonfire area. Na kung i-connect na pa rin natin sa history, kunyari sa amin sa Mountain Province, prerequisite for a community to have, kasi dyan nagsasama-sama sa ganyang klase ng apoy ang mga elders. Doon pinag-uusapan yung mga ganap, mga issues na community nila. So parang yan din yung nire-represent nito na if you are here sa Good Food Farm,
you can have that connection. It might sound primitive, kasi sinaunang panahon, but there's something spiritual with that process kasi na you bear everything and just discuss, talk with your friends, families around a campfire. So during that discussion, do they cook something? Dito pwede, chef. Pwede. Pero sa amin, yes. Anong usually niluluto do? If I'm going to describe siguro Mountain Province cuisine, it's very simple. It's straightforward, maluto lang. So normally, kasi kunyari, yung pagproseso ng pinikpikan. Pag sa patag, pag nag-process kayo ng manok, ibabanli nyo sa mainit na tubig. Saka nyo hihimayin yung balahibo. Sa amin, susunugin namin yon. That's some sort of a signature ng Mountain Province or Igorot cuisine na we want strong flavors and walang masyadong preparation. I mean, straightforward. Pag nasunog na yung balat, pakukuluan namin with a meat na na-preserve namin months ago, which is the itag. So, ganun lang siya. And then kahit anong gulay na nandyan, pwede mong ihalo. And kung babalikan natin ngayon sa modern techniques, 'di ba ngayon chef uso na before serving the food torch pa para magkaroon ng caramelization. Ginagawa naman pala dati pa 'yon. Yun din chef yung yung isa sa mga lagi kong binabanggit na bakit ba tayo masyadong yung pananaw natin, ako lang naman to in my own personal view, yung pag-chase natin na makilala, air quotes, ang Filipino cuisine internationally. Na kung babalikan natin, we have all the foundations na to claim na guys, matagal nang masarap yung pagkain namin. Diba? Like for example, kilalang restaurant ito, Noma. Noma, ang ginagawa ni Noma, magpo-produce sila ng garum. Ibebenta nila. Tapos pag siniserve nila sa restaurant nila, this is, we're putting like garum essence and guys, that's bagoong. May garum po kami sa Pilipinas na isa sa mga matagal ng practices ng sinaunang Pilipino. Bago pa nung Chinese, bago pa yung mga iba't ibang settlers ng Pilipinas. Like yung salt making natin sa Pilipinas. We have a very... Yes. Diba? Na parang vinegar, sugarcane. Pagdating lang sa flavors, we have had those techniques since time immemorial. Medyo undervalued lang. Yun lang. Humihingi lang tayo ng appreciation from outside forces na dapat kung na-appreciate natin ng tayo mismo from the start, hindi na natin dapat problema yan. Dapat simulan natin sa atin. Yes, exactly, chef. So the younger generation, you should visit the local markets more often. Amen. And trace your culinary roots. Yes. Diba? That's why when I meet new people, especially the younger generation, I always ask them, saan ang probinsya mo? Ano ang specialty dyan? Kasi yun our food defines us. Yes, true. That is true. It's not the other way around. It's something na I stole from someone. Lagi kong sinasabi, chef, that food is our history written in edible script. So, yan yung kaya tama, pag tinatanong mo saan galing, ano yung masarap dyan, ito yung tinatanong mo siya kung ano yung kinalakihan mo from your perspective, ano yung masarap from your perspective. Diba? Kasi ngayon, para bang ikaw yung magre-represent sa food mo. Yes. Ano din yon? Your food also represents you. Mas mabigat yon. So, kailangan, alam mo yon, you have a knowledge. Or kung hindi man knowledge, you must be familiar. So, ito na yung ating isa sa mga attraction. The Igorot Village. Ganito ka-authentic yan, chef, Yung nag-construct nito are from Mountain Province. So even yung mga kahoy na ginamit dito... From the Mountain Province. And then,
ano ba dito? Yung pwede kang matulog? Yes, tama po, Chef. And ibabanggitin ko na rin, Chef, kasi parang andaling i-take for granted yung details nung kubo. Pero yan, inukit talaga yan. Ganito yung magandang ginagawa eh. Kasi if you have attractions like this, sa ganitong setting, para bang maeengganyo yung mga locals na bumisita sa ibang regions in the Philippines. Kasi ganito pala ang meron doon and ang ganda niya. So I want to experience it there from the source. 'Di ba? Yung parang nayong Pilipino dati. Parang ganon, yes. Oo. Naabutan mo rin pala Naabutan yun. ko yun. So, nung nagpunta ako doon dati, nakita ko yung maliit na Mayon, yung yes. Chocolate Hills. Sabi ko, I wanted to visit Mayon. Yes. Totoo. Na parang with that experience na na-pick yung interest mo, siguro mas lumalim yung curiosity mo. Yes. Kung ano ba talaga itsura nito in real life. But with regard to itong ating Igorot Village naman, itong Yatukahat natin, we can guarantee na this is exactly, almost the same nung may expect nila pag pumunta sila ng car. Diba? And it gives them an introduction sa sibika at kultura. Di ba grade 1 and 2, pinag-aaralan po yan. Iba kasi yung nababasa mo lang sa libro, iba din yung nakikita mo mismo kung ano yan. Mismo, tama. Di ba? 100%. Oo. Kaya iba talaga eh. You know, we should, maski ako at my age, amazed na amazed ako. So we need more places like this, more attractions like this. Kasi deserve nating mga Pilipino yung ma-expose tayo mismo, yung ma-immerse tayo sa sarili nating kultura. Hindi din kasi natin masisi yung younger generation eh. Nasasabihin natin na kulang yung kaalaman nila about the Filipino food and culture or gastronomy kung puro malls. Yes. 'Di ba? Puro Yes. concrete structures, Yes, puro talaga. modernization. So, we're not saying na mali yung type of progress. Yes, progress is good. Yes. But we should not forget history. Yun 100%. Naging ano na tong chef, etong raid ko sa'yo, naging ano Lecture, na, no? naging Naging call to preaching. action na Oo. sa mga, hindi kasi kailangan talaga eh. Kasi parang we need more like this. And it shows kasi din yung passion mo, Chef, na you truly and really care sa future. Yes. 'Di ba? I mean, kasi kung wala tayo na mga mangungulit sa mga kaidaran natin, mga kaidaran ko, na yung mga anak ninyo, yung mga bubuwit ninyo, Yes. ibalik nyo dito sa kinaugalian. True. Very true. Ayan. So ganito talaga, traditional na pagbukas. Chef, may lock yan sa kwan. Yan, i-shoot mo lang doon. Yan! Hindi mo Tapos isa slide. Oh wow! Ang lamig dito sa loob. Ang lamig. And may electric fan. So if you are to stay here, and siguro that is for insects, hindi na ako papasok kasi it says shoes are not allowed, which is understandable. So hanggang dito na lang ako. Tapos ito, yung restaurant na. Yan, so parang iikot lang yan. Yung makikita natin sa harap is the farm mismo. Oo. Yan na yung, itong side na to, amin pa rin ito. Sa restaurant pa Mga rin ito. vegetables. Okay, anong mga tanim dito, Chef? Silipin natin ng mabilis. Yeah, meron tayo dito mga basil. Basil. Eggplant of course. Yung mint natin, nagkalat lang dyan. Wow, eto yung mint, oh. Everything. At saka yung type of planting that I am enforcing dito sa garden at least is what we call a combination gardening. Combination. Anong ibig sabihin nun, Chef? Kadalasan kasi, di ba, pag nagtatanim tayo, yung pagsitaw-sitaw lang lahat. Yung sa amin, pinapractice namin na iba't ibang elements. May herbs, may vegetables. Parang ito, we have coriander here. Ay, ang tataba ng coriander. This is a type of coriander.
Wow! Vietnamese coriander, tama ba? Yes, chef. Tapos ito, may mga kuwang kami dito. Ange, Sawtooth. pitasin. Sawtooth coriander. Ito yung Vietnamese. May tanim ako dito dati, kaso lang. Kuha lang kayo. Ayan, tapos may mga flowers ako dyan para mag-attract ng mga pollinators. Yeah. Alam mo, yung iba takot sa bees. I know. Ang bees kailangan nandyan. Ibig Yes. sabihin nun, maganda yung hangin, yung oxygen level dun sa garden mo. Para po yung fireflies sa gabi. Pag may fireflies kasi maganda silang indicator na very healthy yung ecosystem nung isang lugar. So eto, nasa restaurant na tayo. Yes. Pwede na kami umorder ng lunch. Ay, ang gaganda ng mga display. Can you explain to them, chef, mga ilan dapat yan para makapagpa-reserve ng lunch? Actually, walang problema. Walang problema. Kahit gaano ka-intimate yung grupo ninyo, kahit gaano ka-laki yan, Pwedeng magpa-buffet. yes, pwede naman. And around how much kung buffet naman yung pa-set up? Ang lagi ko kasing sagot dyan, chef, is depende sa budget nyo. Depende sa budget. Yes. Ang ginagawa kasi namin dito, whenever we have functions, is we cater, we siguro curate yung tweak, yung menu namin doon sa kayang ilabas ng guest namin. Customer, yeah. So let's say 800 pesos per person, Marami na yun. 1,000, ganon. Marami na yun. Okay, ang ganda, no? Yes. So kung especially nauuso ngayon yung mga nag-iikot-ikot sa mga simbahan, Oh, yes. kahit hindi pa bisita iglesia, Sama no? nila. Umiikot sila kasi ang gaganda talaga ng simbahan dito sa Laguna. Chef, isa pang trivia natin, ang Magdalena is what they used to call as Philippines Hollywood. Yeah. Kasi nung panahon ng great Yes. FPJ, Oo. ito yung madalas niyang location. Pag-shootingan. Yes. Lalo na yung Oo. simbahan at saka Yung- munisipyo, yes, chef. Yes. Yan. So, Oo. na parang after ng FPJ, yun lang. Parang naputol lang yung progress. Pero marami pa rin namang ginagamit to for location. Pero sana ma-preserve yung nature. Yes. No? Oo. So yung mga ating fellow creators, bumisita kayo sa Magdalena, Yeah. dito sa The Good Food Farm. Yeah. Kasi if a place is more visited, alam mo yon, mas nandun yung, mas nacha-challenge yung LGU, Yes. nacha-challenge yung community na i-preserve talaga nila yung kagandahan at yung kultura ng isang lugar. Totoo yan, chef. Very gentle po ang mga locals dito. Yes. Parang sa Nagkarlan, di ba? Yes. Bumisita tayo sa Nagkarlan. Alam mo sa Nagkarlan, si Teresa, kilala niyo si Teresa, no? Yung friend ko, siguro Okay. napapanood niyo Yes, siya, chef. yung maganda kong kaibigan. There was one time, nagda-drive siya sa Nagkarlan. Yeah. Ihing-ihi na siya. Si Teresa kasi, meron siyang, I don't know how it's called, yung hindi siya nakakapagpigil ng Condition, ihi. yeah. Minsan, ganun din ako. Tumigil siya sa highway, kumatok siya sa bahay, nakiihi siya. Inalok pa siya ng tubig. Ganun pong ka-welcoming yung mga taga dito. So, to all of you watching, if you're going to visit, di ba, let's enjoy that hospitality, pero wag nating samantalahin. Mismo po. Ang gaganda nitong mga to, Yan, na mga display mo. again, just like yung mga offerings natin sa mga villas natin, yung mga accommodations natin sa Good Food Farm, dito naman sa Anihan, we have here the Sari Manok, Sari Manok. which is very Very, kilala sa oo. Filipino culture yan. Yeah, and very beautiful. Bagay to dun sa... We are proud to say, local po ng Magdalena ang artist. artist nito. Okay. Yan. Ang ganda. So, very Laguna. Very Yes. Magdalena. Kasi dito po sa area na to, talagang rice is one of the produce. Parang if you're a small group, Yes. pwedeng dito and then isasara mo yung kortina. Ayan. So, chef, o-order na kami ng lunch. So we have an open kitchen concept. Ang gusto ko kasi is alaman ng mga guests namin na wala kami tinatago. And one of the things that we're really proud of
mentioning, Chef, ito lang yung seasoning namin. Ito, puro mga natural seasoning. Yan. Okay. Ang reason kasi natin, Chef, kaya wala tayo... I mean, there's nothing wrong if you use flavorings, Yes, MSG. yes, of course. Perfectly fine. I use that in my Ah. hotel days. Kaya lang hindi pa natin sila pinagagamit nun. Kasi sabi nga natin, we're treating Anihan as a training ground for the next restaurateurs, Yes. hoteliers ng Oo. Magdalena. Oo. So, para mas mahon lang yung sense of taste nila, alam nila yung lasa ng patis. Ng patis lang. Oo. Kasi pag nilagyan mo kaagad at this stage Yeah. ng konting flavorings, enhancers, baka lang malito sila. So parang back to basics ka muna. Yan, kaya hindi pa tayo gumagamit. Pero I full disclosure, Yeah. I use MSG, I use Oo. other flavorings. Ako din. Yes. Pero 'di ba, in some dishes, kasi kung babalikan mo, nung sinaunang panahon naman, hindi naman gumagamit pa nun. Yes. So magandang magsimula ka muna dun sa pinaka-basic. Kasi pagka lumaki na yung production mo, let's Doon. say you're catering to Yun na 200 packs, Yes. kailangan mo talagang maglagay ng mga, kumbaga, we call it yung mga industrial seasoning. Enhancers Oo. actually, flavor enhancers Oo. natin na natural din naman eh. Yes. Pero yun nga, kaya in-explain lang natin bakit ganun ang ating Yes. training sa kanila. Oo. Ayan. So kumbaga dito parang slow food. Yes. Yung transparency talaga. Yes, That's oo. one of the most important things in the food industry. Yes. Totally agree, Oo. Chef. May mga pan lang to. Ito lang yung mga touch natin ng Ayan. warmers Iibaba natin. pala to. Oo. So, habang kasi syempre hindi ka pwedeng mag-serve ng pagkain ng hindi sabay-sabay. Yes. So, kaysa naman nakatenga yan dyan, kunyari may pata pa tayong inaantay, at least ito warmer to eh. Oo, para Oo. hindi lumamig. Yeah. Tignan mo naman, tinatawag tayo ng potato Please. chips. Kamote chips ba to? kamote, So chef. ito, chef, talagang pwedeng kumuha lang dyan. Pwede. Yes. Sasabihin nila, walang delikadesa tong guest namin. We're offering it to you. Pwede joke lang. Pero siguro isa-serve naman yan, maghintay tayo. Yes. O siya, chef, o-order na po kami. Ito po. Oy, chef, gusto ko lang malaman ng viewers natin kasi ako, nanood din ako ng maraming vlogs that featured Apo. this restaurant and yung mga shows mo sa Farm to Table. Apo. Yung mga pagkain po dito sa Anihan, mukha po siyang mahal. Mukhang social ang appearance, pero it's actually very reasonably priced. Case in point, Chef. Magkano ang pata usually sa ibang restaurants? Nagre-range from Aba, halos 1,000 plus. 1,000. Sa amin dito ay... 760. And Good for 3 to 5 persons. yes. 'Di ba? So, yung presyo po dito ay napakaabot kaya. Part ng messaging namin na parang eto, nagpo-promote ka ng sustainable gastronomy tapos ang mahal-mahal naman ng pagkain mo. What's so sustainable about that, JR? Kaya tayo, since we are sourcing it locally, mas kaunti yung carbon footprint, yung pinagdadaanan, mas maibebenta natin ng mura nang meron pa rin tayong profit margin. Okay. Yun yung pinaka-importante na parang pupusta po ako. Ikumpara niyo yung restaurant namin sa other casual dining restaurants. Yeah. Pag mas mahal, pag nakahanap po kayo ng mas mahal kami, your lunch is on me. Oh, 'di ba? Yes. Doon ka magla-lunch I dare sa you. Igorot Village. Yes. With a beautiful view. I mean, ganun ako confident, Chef, na pinag-aralan natin yung strategy na Oo. affordable pa rin yung price natin. Oo. Tsaka gusto ko yung sinabi mong carbon footprints, yung Yes. mga pinagdadaanan. Di ba pag pala may pinagdadaanan tayo, Ayan na. para yung term, hindi yung may pinagdadaanan ako. Sabi mo na lang carbon footprint. Lusot! Di ba? Social papakinggan, hindi yung lumong-lumo ka pakinggan. galing. Anyway, ayan, chef, we will order. Okay. Sige, Okay? chef.
Oh my God. So, eto na. Magla-lunch na. Dear, ano ito? So, ito yung bonete. Yes po. So, this is homemade. Kayong gumagawa nito dito. Yes po. And then, the kesong puti from Magdalena Dairy. Yes po. Okay. Tapos, ano naman po ito? Bali, ito po yung sa ating starter po or panimula. Ito po yung ating ensalada anihan. Freshly harvest po sa ating farm and sa ating garden. Okay. So, Meron po from the siyang garden. Cosmos flower, edible flower. Tomato, pipino, then may pansit-pansitan po, then alugbati. Alugbati. Yes. So, ito yung pinag-usapan namin kanina ni Chef JR na yung fern na dito lang pinitas. Tapos, ano naman ito, dear? Then instead po ng parmesan cheese, ang ginagamit po namin is cured egg yolk po. Cured egg yolk. Ito po, ano naman po ito? So, Okay. this is the soup. Yes po, kabilang pa rin sa ating starter siya, panimula. So this is our anihan sa kaldo po ng hipon. Kaldo ng hipon. Yes po. So ang component po nito sir, meron tayong pansit-pansitan, pumpkin seed po, and shrimp po. So, yung pansit-pansitan talaga kasi nagkalat siya dito sa compound sa Yes kanilang po. complex. Pero So, dito they're po sa making ating, use of it. Chef, dito sa atin may garden po talaga. Yes, Doon po yes. siya kinukuha. So may sariling garden Yes din ng po. pansit-pansitan. Okay. Tapos chef, usually kasi di ba yung ulo ng hipon, sasayang lang. So ito po yung ating pinaka ano. So parang bisque. Gumawa po. tayo ng So yung bisque. oven po, tapos bine-blender. Pero ito yung gusto kong tikman muna. Yung bonete. Kasi sila daw talaga ang gumagawa nito. And the kesong puti. Ayan, tikman natin. Look at that. Grabe yung kesong puti. Pag talaga kesong puti ng Laguna, ibang klase. And then, yung kaldo ng hipon. So, this is good for sharing, ha? May sunflower seeds. May texture. So, may lutong kang matitikman. And the flavor is very natural. Lasang-lasa mo talaga yung ulo ng hipon. Alam mo yun, it's very pure. It's very subtle. Yung walang nag-overpower na flavor dito. Straightforward. Yung hipon, lasa mo siya. This is the anihan salad. So this is the dressing. This is the bagoong calamansi vinaigrette. Tapos with the cured salted egg yolk. Ang bango. Yung mga hindi mahilig sa bagoong kasi nalalansahan, ito very smooth yung aroma niya. Tapos dear, to eat it, ide-deconstruct lang. Alam mo, tatanungin ko kung yung bagoong nyo saan galing. Kasi ang galing nung bagoong nila, nagbigay siya ng saltiness, ng flavor doon sa vinaigrette, pero walang lansa. Or it could be yung perfect yung ratio nung citrus and nung bagoong. Kaya wala talagang lansang malalasahan. Ang sarap. And syempre, kasama na doon yung fresh yung mga gulay. So ayan, nag-soup tayo, nag-salad. Hihintayin natin yung main course. Pero may nakita akong drink doon. Dear, ano pong drinks yan? For drinks po, we have Gata Creation. Ito po yung aming ube. Ube. So chef, meron kasi tayong tatlong options chef. Meron tayong ube, saging at langka. Saging at langka. Yes po. So this is saging. Gata creation. And this is langka. This is langka. Ako po, titikim lang. Yan. So nakikita ko to freshly made. And yung kanilang ube daw po, sila mismo ang gumagawa nung ube halaya. Parang hindi ko't matigilan, no? Sarap. Lasang native. Etong ube naman. Masarap yung saging. Pero mas bet ko yung ube. Kasi lasang-lasang
natural na natural yung ube flavor. Hindi ko na po napansin yung kape. So anyway, hintayin natin yung main course. Ayan na, grabe dito. Presentation pa lang. And actually, katulad nito, dun yan sa table mo mismo ibubuhos yung mga sauce. Ngayon lang, dun po binuhos kasi vinidyohan namin kanina. Pero para kang kumain sa fine dining. And yung presyo, very affordable. 'Di ba? Talagang in-emphasize ko yung very affordable. So eto, yung Cara Beef Uragon, merong gata. This is isda at laing. Look how beautiful is the presentation. This is smoked Cara beef with garlic aioli. And ito yung burong mustasa. Sila din po ang gumagawa niyan, fresh from their garden. Kaya Cara beef yung ginagamit. Kasi dito po sa area na to, yan po yung mas affordable, mas maraming Cara beef. And then this is the pata at munggo. 'Di ba? Perfect combination. The munggo and the crispiness of the pata. And ito, kung napanood niyo yung San Pablo vlog natin, yung pansit kalabuko, this is very similar but it has squid ink. So this is the pansit buko, black pansit buko. And this is their version of adobo. Pork belly adobo with liver pate. Ang sosyal, di ba? And may garlic confit. Ay, bongga. Tingnan mo yung garlic confit, pigain mo dyan. Unahin ko tong pansit. Ito daw po, wala talaga siyang yung wheat na noodles. Lahat ng ginamit nila to make the pansit ay yung buko meat mismo. Bakit nga ba ito yung inuna ko, no? Eh di mamaya, itim na yung ngipin ko. Very refreshing. Just like the environment here. Sarap. Isda at laing. So ang isda nila ay tuna. Oh wow. Nakaka-order ba nung additional na laing? Ang sarap. Sabi ko nga, ito yung social na laing, oh. Pinure. Pero, kahit na pinure siya, yung lasa niya is the traditional. Ito naman yung Cara Beef Uragon. Ang lambot, ha? Ay, dear, napakasarap nito. Masarap daw ha, pero ito, ay grabe. Ayan, kinuha ko na yung isang rice. Ay, nako, ibang klase to. It's so good. Ayan no, tinulak ko lang siya ng kutsara. Ganun po kalambot. And alam mo yung Cara beef, it's very clean tasting. Oh, hindi ko na siya magupit. Nalagay ko siya dito, ayan. It's very clean tasting. Ang sarap. Smoked Cara beef. Tikman natin itong smoked Cara beef na to. Parang ham. Masarap din. Ito naman pata. Uy. Dear, nakita ko sa oven po niluto itong pata. And normally daw po ito, when you order this, you can request na sila yung mag-chop. And this is less than 1,000 pesos, ha? Itong patang to. Nako, feeling ko next week, nandito na naman ako. Ayan, tikman natin. Tikman natin with the munggo.
Ange, ang lambot nitong pata. Ang lambot. Kasi gusto ko sa crispy pata, yung crispy talaga yung labas. Tapos yung loob niya is malambot. Lagyan natin ng munggo and alugbati. Divine. Kaya po madami kong in-order kasi yung buong team po namin kakain. Kaya mamadaliin ko na po ito para makakain na sila. Ang lambot nung adobo. Ibang klase yung liver patay yung nagawa niya dun sa adobo. Yung adobo nating masarap, di ba normally naglalagay tayo ng atay sa adobo? This one, na-elevate niya. Parang naging European style. Social. So lahat masarap but this is my ultimate favorite. Actually, etong dalawa. Yung pinaka nag-stand out sa akin. Yung parang pwede ko siyang kainin araw-araw. Kasi ito yung sabaw pa lang niya. Tapos yung kara beef is perfectly cooked. Super tender. Pero hindi siya yung nadudurog. Ayan, kita mo naman, oh. Buo pa. Ang sarap. Ang nagustuhan ko kasi dito, hindi nila binago yung classic na timpla. Inelevate lang nila. 'Di ba? Or siguro the term is they refined it. It's not experimental. Kasi for example, the pata, kinakain naman natin talaga yan with munggo. Minsan, kapag upgraded Friday, di ba, yung munggo, imbis na galunggong, ang ipapartner mo ay lechon kawali o kaya crispy pata. Di ba? So, it's an upgraded version na hindi mako-confuse yung panlasa mo. Kasi di ba minsan, pag masyado tayong experimental sa mga timpla, sa mga kusina, yung adobo, parang bang hindi na siya adobo. Yung ginataang kara beef, parang hindi na siya ginataang kara beef. Yung laing, parang nag-iiba na. Pero ito, ganun pa din. Classic yung flavor, but more refined. Mas pinasosyal, pero affordable. Chef JR, maraming salamat. Grabe yung aming lunch. Sabi naman natin, kailangan busog. I mean, ganun tayong Yes. Pilipino, di ba? Pag may bisita Oo. tayo, kailangan bondat talaga kung bondat. Bondat na bondat. At kailangan may Sharon. So Siyempre. itong dessert, ang laki ng serving ng dessert nyo. Grabe. Akala ko ito, dahil napanood ko sa isang content, akala ko maliit lang. Ang laki pala nito. So chef, ito po yung Ang ating bibingkang puti. bibingkang puti. Yes, chef. And this one is Tikoy at latik. tikoy at latik. So the tikoy is also homemade. Yes. Oh, anong inspirasyon, chef? Bakit tikoy? Nagkarlan. Chef, di ba yung tikoy nagkarlan? Yung nasa kawayan? Okay. Yun yung parang isa sa mga, while I was doing some ocular sa mga markets, Yeah. bigla akong inalok ng isang nagtitinda sa isang weekend market. Oo. Tapos sobrang nakakatuwa kasi proud na proud siya na ganito po ang tikoy nagkarlan. Yes. So biniyak niya yung kanyang tikoy, pinakita niya sa akin, tapos tinuro niya sa akin paano kainin. So yun lang yung parang, gusto ko rin may ganong connection kami with Laguna, of course. Oo. And to pay homage doon sa signature nga na nagkarlan. Yes. Tikoy sa tukil, as Yun. they call it. Beautiful. And ito pong mga bulaklak na to, tanim nyo din. Yan yung mga, siguro hindi nyo lang mapapansin pag pumasok kayo ng anihan, may mga, marami kaming cosmos, may mga blue ternate din kami dyan. Ooh. Minsan pag in season yung tarragon, yun din yung ginagamit namin. So, anything that we can see around the place. Okay. Yes. And this is the famous bibingkang puti. Dahil nga gusto natin, chef, na i-promote din yung kinakabuhay nila dito na Quezon Puti. Yes. Not just here in Magdalena, but also in Santa Cruz, Yes. sa Laguna. Kaya tayo nakagawa ng isang dessert na open yung recipe niyan. Ah,
kung gusto pong gamitin ng ibang restaurants yung recipe namin ng bibingkang puti, it would be our honor. Oh, wow. Yes. Yes. And every city, dito po sa bandang, ano bang tawag dito? As you go more south of Laguna, may Quezong Puti po. Yes. Even in Lumban, No. Laguna. Yes. Nabisita din natin yan. Ito muna, chef, lalagyan din kita. Yes. Ay, ang kunat. Ito po kasi, chef, ay par cook and then we finish it upon order. Dalawang latik actually yung gamit natin dyan. Latik Bisaya at saka yung latik na buko. Ito, Nyog, this I mean, yes. one. Mm-mm. Subukan na nga ito. Sa lagkit, ayaw sumama, ayaw mahati. Oo nga, nako, magiging proud ang mga taga Nagkarlan. Sila po ang may ambag sa amin yan. Oo. Eto Sila ang nagbigay. naman, Ayan. Ayan, sila chef. ang inspirasyon. Di ba nakakatuwa, chef, na you get inspired by mga vendors, Yes. local Yes. artisans. Totoo. Di ba? And sila rin kasi yung, in a way, because of the modernization nga ng mga bagay-bagay, natatabunan. Yes. So, siguro, this is our way of spreading, keeping their legacies alive. Diba? Eto naman, ang fluffy siya. Oh, fluffy nga. Yes, chef. Akalain mo kasi sa una, pag tinignan mo siya, mabigat. Ay, hindi. Kuwan lang to. Egg white lang ang nagdala. Uwe. Yung kesong puti. Talagang kesong puti cheesecake. Yes po, chef. Or kesong Bibing. puti, bibingkang puti. Yes. Na parang cheesecake. Yun kasi yung talagang, yung technique na ginamit namin is cheesecake Oo. na medyo on the New York, hindi, more on Basque yung kanya. Yes. Tsaka lasa, nandun yung burnt flavor eh. Yung masarap na pagkasunog. Yeah. And yung integrity ng kesong puti, ayun talaga. 75% nung serving na to, chef, ay kesong puti. Oo. So, hindi talaga tinipid sa kesong puti yan. Really good. Alam mo yung, dahil they will serve it to you warm, ramdam mo eh, yung kunat ng kesong puti, Yes. yung parang, di ba, ano bang tawag dun sa term na yon? Yung when you eat the cheese while it's still warm, yung elasticity. Yun. May pull ng kaunti. Oo. Yes, it's there. And yun yung magandang kesong puti. True. Di ba? Nako, chef, ang ginawa natin ngayon is more than just food trip. This is a culinary experience, a cultural experience. Yes, I'd like to thank you again, first of all, for promoting our local products. Bilang taga Laguna, nakaka-proud, di ba? Yes. Na may ganitong restaurant, may ganitong institution na nagsaserve ng mga masasarap na pagkain, ulitin natin, sustainable, using locally available ingredients na sumusuporta talaga sa mga local producers. Yes, chef. And of course, in behalf of the Anihan family and team, Good Food Farm, magpapasalamat din kami sa inyo, sa team mo, for letting us use your platform para ipakita naman yung pinaghihirapan namin dito sa parte ng Magdalena. Yes. Oo. Thank you so much, chef. That's the term. Pinaghihirapan talaga. Kasi hindi po madali ang paggawa ng kesong puti, ha? Yes. Hindi po madali. Mm-mm. And ang paggawa ng tikoy, yan tikoy sa tukil na yan ng Nagkarlan, kapitbahay na Magdalena, hindi din madali. Nakita nyo po sa vlog, 8 oras True. ginagawa yon. Yes. So chef, again, thank you very much to you and your team for welcoming us here. You guys are always welcome to visit, chef. Always welcome daw, Ange. Bukas. Book mo na yung... Book May mo na. kwarto nag-aantay. Ange, alam mo na ha? Okay, Chef, thank you. Our pleasure and Thank you, honor. more blessings. Ganon din po sa inyo, Chef. Yes Thank po, you. mamimitas pa po kami, Chef, ha, ng Rambutan. rambutan. Yes. Okay, thank you all.